Eto na, Friday, January 26, 2024, daily episode 30 to 58, 30 to 59, and 30 to 60. Okay. So, ayun, lagi pa rin tayong nagpapas ng appeal at saka yung mga files doon sa TikTok dahil sa mga nagreklamo na hindi napabigyan sa kanilang mga gusto. Oh, ito. Una, message. Fire. Pangalawa, play. And pangatlo, infinite possibilities. Okay. So, napakaano ng Friday natin ngayon. So, ibig sabihin nito kasi, huwag kang magpapigil or huwag kang gumawa ng dahilan para mapigilan ng ibang tao yung pakikiya sa lamuha mo, yung pakikiya paglaban mo sa mga karapatan, sa mga gusto mong pangarap na makamtan. Ano pa ba? Kasi kapag yung hinahangad mo is gumaling yung taong may sakit, no? Gumaan yung takbo ng negosyo, gumaan yung takbo ng pag-aaral mo, gumaan yung takbo ng financial mo. Ito yon, di ba? You have to deal with it na kailangan mo talagang gumawa at mag-exert ng extra effort para makamtan mo itong infinite possibilities. Meron lang itong mga consequences kung gagamitin mo sa pag-ibig. Kasi, minsan, yung may mga ano yung pag-ibig may mga limitasyon. Kasi hindi ka naman pwedeng maglaro sa apoy kung alam mo na sa dulo masusunog ka. Kung sa relasyon, di ba? Hindi ka rin pwedeng maglaro kung alam mo naman na magkakaroon ka ng trouble doon sa kalaro mo. So siguro, kung sa larangan ng pag-ibig, yung barahang ito, no? Tsaka ka na mag-enjoy, tsaka mo na painitin. Kung alam mo na ikaw talaga ang pinili niya. Pero kung hindi naman ikaw yung pinili niya, sa natural lang na pamamaraan, tanggapin mo na lang, di ba? Kasi ang pangit naman ng one-sided love. Pero kung yung taong mahal mo is ginayuma, yun na naman talaga, kailangan mo ipaglaban. Kasi ginayuma di ba? Wala namang masama, no, sa patas na patakaran ng puso. Kung walang gayuma na involved. Kasi natural at likas sa tao na may masasaktan ka, may matutuwa, no? May magagalit, naiinis, maiinggit, etc. Pero kung dinaan sa gayuma, isang pandaraya kasi yun. No? So, ibig sabihin, ginayuma mo yung tao kasi alam mong talo ka. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang matanggap yung pagkatalo mo, hindi ka magkakaroon ng infinite possibilities or kalayaan sa larangan ng pag-ibig. Ipangit yun Kasi alam mo na kailangan mong i-renew yung gayuma kasi baka ma-expire, mamahalin ka niya, magigising siya, iiwanan ka, maaalala niya, di pala ikaw yung kasama niya, di pala ikaw yung mahal niya, di ba? So, yung gayuma, hindi talaga advisable. Kahit ako. Pero sorry, doon sa mga kapwa ko, faith healer, clairvoyant, Kasi, kung ito yung isa sa dahilan na nireport nyo yung account ko, pasensya. Kasi hindi ko talaga gawain yun. Yung panata ko kasi, iba, hindi ko naman pinakikialaman yung mga panata nyo. So, kung nabubuhay kayo sa pakikipag-offer ng gayuma sa iba, i-proceed nyo. Pero wag nyo nang banatan yung page ko. Kasi, yung client naman, yung viewers, may choice. No? Meron silang sariling choice nila. Kaya wag nyo silang pilitin, wag kayong magalit. Kung may mga tao talaga na yung gusto nila is yung natural lang, no, na pangyayari. Sabihin kasi sa punto ko lang dito, no, kapag halimbawa ganito 'yon.
gulong-gulo ang damdamin ng isang tao, mapababae or lalaki. Hindi mo alam kung sino mamahalin mo, sino bibitawan mo, no? Kasi ang dami, kasi lahat naman ng tao may positive, may negative. So kung alin man yung side mo diyan, huwag kang magalit. Yun lang talaga yun eh. Kasi hindi ka magkakaroon ng kalayaan sa buhay mo kung may baon kang puot dyan sa puso mo dahil hindi mo matanggap yung pagkatalo. Ang pinakamatinding kalaban nyo dyan, no? Dahil papunta tayo sa Valentine's Day. Ang matinding kalaban mo dyan is yung trust issue mo at saka yung tiwala mo dun sa taong nagmamahal sa'yo. Pero kung ikaw yung nasa bahagi ng one-sided love, iwag mo nang ibuhos lahat kasi wala din eh. 'Di ba? So mas maganda kasi na hayaan mo yung tao. Kung ikaw yung babae, hayaan mo yung lalaki magdesisyon sino pipiliin niya, sino mamahalin niya. Tapos kung ikaw naman si lalaki, bigyan mo din ng liberty of choice si babae na magdesisyon kung sino gusto niyang makasama. Kung darating man sa punto na yung napili niya is nakarma siya, yun na yun talaga. Yun na yung karma na nabigay sa kanya ni universe, di ba? Tapos, doon naman sa mga nagmamahalan, umaasa ng forever, no? Umaasa na sila na hanggang dulo, nandun nga sa salita, umaasa ka. Pero, habang umaasa ka, yung pinakamagandang advice is, you enjoy every day, every moment of your life that you stay with that person. Kasi, dalawa lang yung pwedeng maghiwalay sa'yo. It's either kamatayan or yung tadhana. So, wala kang magagawa doon. Diba? That's given. Na binuhay ng Diyos yung tao. And then, syempre, may puntong mamamatay. Diba? That's the end. Pero, it's the physical body lang naman na mawawala. But the soul, ando doon na, balik na sa Diyos. Diba? And then, yung isa naman is, yung tadhana. So, kung yung taong kasama mo ngayon, na patay ka, mahal na mahal mo, no, na hindi ka mabubuhay pag wala siya, ay hindi pa rin yung taong nakatadhana sa'yo, kahit may mga anak kayo, kahit kasal kayo, wala pa rin tayong magagawa dyan, di ba? Kasi tadhana yan eh. Minsan, maganda naman yung plano natin para sa sarili natin. Di naman tayo maninira ng kapwa. Yung gusto lang natin maging kumpleto, maging masaya, magkaroon ng sapat na pagkain, pambayad sa bills, makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak. Ganun lang, di ba? Those were the infinite possibilities na lagi nating hinahangad sa tao. Ay, sa Diyos pala. O di, minsan kasi, kalaban natin yung tadhana. Maliban pa dun, yung mga talagang nangingialam na hindi nila matanggap yung pagkatalo. Gumagawa sila. Ito yung ingatan nyo. Kapag yan nangyari, papunta tayo sa Candelaria, which is the February 2nd. Mag-ingat kayo dyan. Baka tamaan kayo. Dahil nandiyan na hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. Kasi, yung mga tao naman na confident na mahal sila ng partner nila, kalibin nila, boyfriend nila, asawa nila, then, you don't have to worry about it. Pero yung mga taong hindi tanggap yung pagkatalo, talaga, ito yung natin, kinakabahan, di ba? So, yung gagawin mo dyan is, abangan mo, di ba? Kung ano yung mangyayari sa susunod. Ngayon, yung special episode ko, tignan nyo, kasi this is the episode for Valentine's Day. Okay? At least alam nyo kung ano yung mga mangyayari sa inyo. Papunta tayo sa araw ng mga puso. Tapos doon naman sa mga desperate na mga babae, wag naman kayong magpabuntis dahil lang gusto nyong i-prove na mahal nyo sila. Kasi kung totoo kang mahal ng isang tao, mauuna ang respeto bago ang pagmamahal. So, doon mo malalaman na mahal ka niya, totoo siya, kung nire-respeto ka niya. Kasi yung Valentine's Day, pagmamahalan yan. That's a special day to express the love. It's not a ganun na deeds. Okay? So, proceed tayo sa special episode.